Shalom sa inyong lahat. Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu. Sa halip ay subukin ninyo ang mga espiritu kung ang mga ito'y sa Diyos, sapagkat maraming huwad na propeta ang naririto na sa sanlibutan. 1 Juan 4:1. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manonood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madadagdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Anong mangyayari sa iyo sa kamatayan? Ang malaking tunggalian. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Naghihintay sa Panginoon ang aming kaluluwa. Siya ang aming saklolo at panangga. Oo, ang aming puso ay nagagalak sa Kanya, sapagkat kami ay nagtitiwala sa banal na pangalan niya. Sumaamin nawa ang inyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, kung paanong kami ay umaasa sa inyo. Amen. Ang ating panalangin ay mula sa awit 33, talatang 20 hanggang 22. Pang-sampung diksyon. Na ilantad ang espiritualismo. 1 Tesalonica 4:16-17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ilang dekada na ang nakalipas. Lumutang ang mga kwento tungkol sa mga karanasang malapit sa kamatayan, na kung saan ang tao na namatay at muling nagkamalay tao ay nagbigay ng mga hindi kapanipaniwalang kwento ng kanilang nakita at narinig samantalang patay. Milyon-milyon ngayon ang naniniwalang ang mga salaysay na ito'y katunayan na ang patay ay hindi talagang patay. Itong saligang paniniwala ng espiritualismo ay isa sa pinakamalawak at epektibong mga pandaraya ni Satanas. Ang pakay ng diksyong ito'y upang ipakita na ang ating pananggalang lamang laban sa mga huling araw na panlilinlang ni Satanas ay isang personal na relasyon kay Kristo at isang matatag na saligan sa mga katuruan ng Biblia. Kabilang dito ang katuruan tungkol sa kamatayan, anumang maaaring sabihin sa atin ng ating mga mata at tenga at puso. Muli ay tatlong paghahati ng diksyon. Una, ang nakamamatay na kahihinatnan ng espiritualismo. Ikalawa, kamatayan sa Biblia. Ikatlo, ang espiritualismo sa kasalukuyan. Doon sa una ay ating titingnan ang katayuan ng mga patay.
Sa ikalawa naman ay 2 paksa sa lumang tipan at sa bagong tipan. At sa ikatlo, 2 pa ring paksa. Sa mga huling araw, unang bahagi, at ang ikalawa ay ang ikalawang bahagi. Unang pagkakahati, ang nakababatay na kahinatnan ng espiritualismo. Ang ating talata, Ecclesiastes 9:5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. May mga kasabihan. Ang isa ay nagsasabing tayo'y ipinanganak upang mamatay. Mula yan kay William Shakespeare. Ang isa pa ay walang tiyak maliban sa kamatayan at buwis. Yan naman ay mula kay Benjamin Franklin. Parehong nagsasabi tungkol sa kamatayan ng tao. Ang katayuan ng patay. Hiram mula sa paganismo. Ang katha na ang kamatayan ay talagang pagpasok lamang sa isang bagong yugto ng buhay ay base sa kuro-kuro ng natural na kawalang kamatayan ng kaluluwa. Itong paganong isipan ay nakapasok sa iglesia maaga pa, samantalang ito'y ang iglesia kumilos papalayo sa mga pundasyon ng Biblia sa pagtatangkang gawing naiintindihan ang pananampalataya nito sa mas malawak na sanlibutang Romano. Pinagbawalan ng Panginoon ang kanyang bayan sa pakikisangkot sa anumang uri ng okultismo. Hindi nila pababayaan sa gitna nila ang gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masamang espiritu o sa lamangkero o sumasangguni sa mga patay. Deuteronomio 18:11. Ang gayong tao ay babatuhin hanggang mamatay. Ang parusa ay tila hindi kapanipaniwala. Subalit ito'y dinisenyo upang ingatan ng Israel sa pagsamba sa huwad na mga Diyos. Mayroong insidente sa Lumang Tipan na nakatala sa 1 Samuel 28. Sa talatang 3 ay sinasabi ron na patay na si Samuel. At sinasabi rin sa talatang ito na pinaalis na ni Saul ang mga espiritista sa Israel. Sa talatang 4 ay makikita na nagkampo ang mga Filisteo at natakot si Saul. Kaya nga sa talatang 6 ay nagtanong siya sa Panginoon, ngunit wala siyang tinanggap na sagot. Ano ang kanyang gagawin? Wala na si Samuel. Wala namang komunikasyon mula sa Diyos. Kaya nga sa talatang 7 ay nagpahanap siya ng espiritista. Ang sabi, ang tugon sa kanya ay merong babae sa Endor. Kaya sila ay nagpunta doon. Natakot yung babae at binanggit niya na alam mo naman na bawal na mapatay ni Haring Saul. Hindi siya na kagad nakilala.
Ngunit kinumbinsi siya na ah, huwag matakot. Kaya sa talatang 11 ay sabi ng babae, "Sino ang kaluluwang kakausapin?" Ang sagot ni Saul ay si Samuel. Natakot yung babae at nakilala niya si Saul at kinausap. At ang sabi ng inaakala nilang si Samuel ay matatalo si Saul. At sabi sa talatang 19 ay mamamatay siya sa labanan kasama ng kanyang mga anak na lalaki. Inaakit nito ang bayan sa maling pagsamba at hinuhuwad ang isang tunay na relasyon sa Diyos. Subalit hinding-hindi mabibigyang kasiyahan ito ang pinakamalalim na pangangailangan ng puso. Ang espiritismo ay nasa puso ng panukala ni Satanas na bihagin ang sanlibutan. Ngunit si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kapangyarihan, ay palalayain ng mabihag mula sa kadena ng masama na gumagapos sa kanila. Bagaman hindi biblikal ang paniniwalang ang patay ay agad pumupunta sa langit kapag ka namatay, ay mahabang panahon nang narito at talagang matatag ang pagkakaugat. Kaya napakahirap para sa tao na bitawan ito. Makikita natin ito halimbawa ay sa social media, sa Facebook, pagka may birthday, yung pumanaw, ang ipopost ay Happy Birthday in Heaven. Gumagamit ang tao ng ilang mga talatang wala sa konteksto upang pagatwiranan ang paniniwala. Ngunit itong maling katuruan ay iiwanan silang walang proteksyon laban sa mga pandayang iginigiit sa kanila ni Satanas, lalo na sa pangwakas na krisis. Pangalawang paghahati, ang kamatayan sa Biblia. At ang una sa dalawang pagtatalakay ay sa lumang tipan. Awit 6:5, sapagkat ang kamatayan ay hindi ka naaalala. Sa Siyol naman ay sino sa iyo ang magpupuri pa? Kung babasahin natin ang buong kapitulo, ay makikita natin na ang kinakausap dito ng salmista ay ang Diyos. Ayon sa salin ng salita ng Diyos, ganito ang pagkakasabi ng talata. Dahil kung ako'y patay na, ay hindi na kita maalala. Ang Diyos yun. Sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makakapagpuri pa. Sa una Hari 2:10, pagkatapos si David ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David. At gayon din si Solomon, Kapitulo 11, talatang 43, at si Jeroboam, Kapitulo 14, talatang 20. Ang aklat ng mga hari ay ginagamit ang kasabihang sila'y namatay o natulog kasama ng kanilang mga ninuno upang ilarawan ang kamatayan ng mga patriarka. Tinawag ng mga awit ito na tulog na kamatayan. Awit 13:3. Hindi tinuturo ng lumang tipan ang immortalidad ng kaluluwa.
Ni itinuturo nito na pagkatapos ng kamatayan, ang matapat ay pailang lang sa kaligayahan ng langit para sa walang hanggan at ang hindi matapat ay bababa sa impyerno kung saan sila'y masusunog para sa walang hanggan. Itinuturo nito na ang kamatayan ay isang pagtulog. Tumutukoy sa kamatayan, nagsasalita si Job, hindi ng paggising mula sa pagtulog. Sabi sa Job 14:12, ngunit ang tao kapag namatay ay hindi nababangon hanggang ang langit ay maparang. Ang kabiguang maunawaan ng katotohanan tungkol sa kamatayan ay iniiwan tayong bukas sa mga pandaraya ni Satanas. Marami ang mapapaharap sa espiritu ng demonyong nagkukunwaring minamahal ang mga kamag-anak o kaibigan at nagpapahayag ng pinakamapanganib na maling katuruan. Naalala ko ang karanasan ng aking mga klase noong high school. Pagka natapos na ang klase sa hapon, sila ay nagtitipon-tipon sa isang sa mga kwarto at naglalaro ng Spirit of the Glass. Hindi ko alam kung narinig niyo na yun. Maglalatag sila ng isang papel na may nakasulat sa palibot ng alpabeto at mga numero 0 to 9. Sa gitna ay merong nakataob na baso. Yan. At ang kanilang kamay ay itatapat nila doon sa ibabaw ng baso, hindi naman nahawakan. At magkukonsentrate sila na ang espiritu ay pupunta doon para makausap sila. At ang kamangha-mangha ay gagalaw yung baso at magpapasimula silang magtanong. Ang standard na tanong ay, sino ka? Nasaan ka na ngayon? Ganyan. Ang sagot ay gagalaw ang baso at ang sagot niya ay kanyang i-spell doon sa mga letra. Ganon ang Spirit of the Glass na nilalaro-laro nila. Ayan, nakapalibot sila doon, nakasalampak sa sahig. Nagkataon na ang espiritu na pumasok nung tanungin nila, sino ka? Ay nalaman nila na tatay nung isa sa mga kaklase nila na nandoon din. Yan. Nung sumunod na itanong ay, nasaan ka? Ang inaasahan nila ay kundi nasa langit o nasa impyerno, purgatorio, ganyan. Pero nung sinanong nila kung nasaan ka, ang sabi niya ay nandiyan sa katabi ko. Yan, sinabi niya yung pangalan nung kaskwela lang na nandoon. Nagpanakbuhan sila. Itong mga dumadalaw ay aapila sa ating pinaka maramdaming simpatya o emosyon at magmimilagro upang patunayan ang kanilang mga pagpapanggap. Dapat tayong maging handa upang mapaglabanan sila. Kalakip ang katotohanan ng Biblia na ang mapatay ay walang nalalaman at silang nagpapakita ng gayon ay espiritu ng mga demonyo. Kaya ang aktual, makita natin sa pag-aaral ngayon na yung Spirit of the Glass na yun ay walang katotohanan, kundi mga demonyo ang nandoon na nandadaya sa mga kabataang ito. Marami sa mga natutulog
sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Daniel 12:2. Narito ang dalawang uri ng kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan at tungo sa kaparusahang walang hanggan. So, may kamatayan na ang dulo noon ay bubuhayin at mabubuhay na walang hanggan. Ang ikalawa naman na kamatayan ay bubuhayin din, ngunit matutungo naman sa kaparusahang walang hanggan. Yun ang sinasabi sa Daniel 2:12. Kaya nga, lahat ng mamamatay ay merong panahon ng paggising pagkat sila ay natutulog. Hindi lang nga sabay. Sa banal na kasulatan ay mababasa natin na ang mga gigisingin tungo sa buhay na walang hanggan ay mangyayari pagdating ng ating Panginoong Hesus sa umpisa ng milenyo, isang libong taon. At yun namang ikalawang bubuhayin ang mga tutungo sa kaparusahang walang hanggan ay sa katapusan ng milenyo. Ito ang dalawang resurrection sa banal na kasulatan. Ang kamatayan ay isang kapahingahan sa pagtulog hanggang sa muling pagkabuhay. Walang espiritong walang katawan na umaali-aligid upang makipag-usap sa mga buhay. Bagaman ang mga pagano ay naniniwala sa daigdig ng mga espiritu, naunawaan ng mga Israelita ang kamatayan bilang isang pagtulog hanggang sa umaga ng muling pagkabuhay. Bagaman ipinagluluksa natin ang patay, isipin natin ng ganito ang tungkol sa mga namatay kay Kristo. Tandaan natin, tungkol sa mga namatay kay Kristo. Hindi lahat ng tao. Ang larawan ay ganito. Ipipikit nila ang kanilang mga mata sa kamatayan at pagkatapos, gaano man katagal bago bumalik si Kristo, ang susunod nilang malaman ay ang ikalawang pagparito. Ibig sabihin, gaano man kahaba ang kanilang kamatayan, maski pa libong taon, sila'y natutulog. Pag gigisingin sila, ay para lang napakaiksi ang panahong lumipas. Walang kwenta 1,000 taon lumipas. Walang kwenta ang haba sa pagitan ng pagpikit, kamatayan, at pagmulat ng mga mata sa muling pagkabuhay. Iyon ang sinasabi rito. Ang susunod nilang malaman ay ikalawang pagparito ng Panginoon. Ang unang maaari nilang maisip sa muling pagkabuhay ay, grabe, talagang si Jesus ay bumalik agad matapos ang lahat. Kahit 1,000 ang tagal ng pagitan ng pagtulog at paggising, ay parang bumalik agad siya. Ikalawang pagtatalakay sa Bagong Tipan, ating talata 1:11 hanggang 14. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Sinabi ng alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit ang sinasabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. Ngunit pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus na namatay si Lazaro. Sa mga talatang ito, makikita natin na
sa Bagong Tipan ay gayon din ang tawag sa kamatayan, pagtulog, at merong paggising. Parehong ang Luma at Bagong Tipan ay ginagamit ang simbolismo ng kamatayan bilang isang pagtulog, kahit na 53 beses sa Biblia ang salitang pagtulog ay itinutumbas sa kamatayan. Ang mga manunulat sa Biblia ay nagkakaisa na walang may malay na pag-iral sa isang walang kamatayang kaluluwa na iniiwan ang katawan kaagad pagkatapos mamatay. Walang ganitong nangyayari. Nagdaragdag ng isa pang aspeto ang Bagong Tipan. Isa na naipahawatig na sa Lumang Tipan. Ano yun? Ang malulhating muling pagkabuhay sa pagbabalik ni Kristo. Nagdiriin ang Ebanghelyo na ang walang hanggang buhay ay na kay Kristo lamang. Lahat ng mga demonyo sa impyerno ay hindi mananakawan ang mga mananampalataya ng kanilang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Nalupig ni Kristo ang kamatayan sa krus. Hindi na mapipigilan ng libingan ang mga biktima nito. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang garantiya na lahat ng mananampalataya ay muling bubuhayin isang araw mula sa libingan sa kanyang pagbabalik. Sabi sa 1 Corinto 15:16-18, ani Pablo, sapagkat kung ang patay ay hindi muling binuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong panampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Paanong mabibigyan ng kahulugan ang mga talatang ito kung ang patay sa kamatayan ay nasa kaligayahan na ng langit? Siya nga naman. Anong ibig sabihin ni Pablo na sila'y napahamak kung ang katunayan ay nasa langit na sila? Ang buong punto ni Pablo ay na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang saligan ng ating muling pagkabuhay at na kung walang muling pagkabuhay, ang inyong panampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nanatili pa rin sa inyong mga kasalanan at ang patay ay nananatili sa lupa, patay. Ang mga talatang ito'y akmang-akma sa ibang mga talata ng Biblia tungkol sa pag-asang meron tayo na muling pagkabuhay ni Kristo sa pagbabalik niya kapag tatanggapin natin ang isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. 1 Pedro 1:4. Ito naman ang argumento ni Pedro. Kung gayon man, ang patay ay nasa langit na. Bakit nagsasalita si Pedro na isang pamana na inilaan sa langit para sa atin? Bakit inilalaan pa? Nandun ka na. Pag sinabing inilalaan, wala pa ron. Wala pa. Hindi pa nagpupunta sa langit. Pero kung nagpunta na sa langit, paano inilalaan sa langit? Buong linaw na ang mga mananampalataya sa Bagong Tipan ay sabik na umaasam sa pagparito ni Kristo at ang muling pagkabuhay ng patay. At itong pag-asa ay nagpasigla sa kanila sa katapatan sa mga pagsubok ng buhay.
Ayon sa tala ng Juan 11, sinabi ni Jesus kay Marta, "Ang iyong kapatid ay muling babangon." Sinabi ni Marta sa kanya, "Alam ko po na siya ay muling babangon sa pagkabuhay na maguli sa huling araw." Alam ni Marta, alam ng lahat ng mga alagad ang tungkol sa muling pagkabuhay, resurrection, sa pagbabalik ng Panginoon. Nakikita yan sa talatang 23 at 24 ng Juan 11. Ikatlong paghahati, ang espiritualismo sa kasalukuyan. Una sa dalawang pagtatalakay sa mga huling araw, unang bahagi. Sabihin ay tatalakayin ito sa dalawang bahagi. Apokalipsis 13:13-14. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. At nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahintulutang gawin ito sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw na sinugatan ng tabak ngunit nabuhay. Gagamitin ang dyablo ng mga gagamit ang dyablo ng mga tanda at kababalaghan at kamanghamanghang mga himala upang dayain ang karamihang tao bago lang ang pagparito ni Jesus. Nagkukomento sa mapandayang kapangyarihan ng demonikong mga espiritu si Angel Rodriguez. Ito yung nag-retire na direktor ng Biblical Research Institute ay nagsabi, ang kanilang kapangyarihan ng paghihikayat ay masumpungan hindi sa laman ng kanilang mensahe, kundi sa kapangyarihan ng sobrenatural na mga pagpapakita na tinawag na mga tanda o mga kababalaghan. Ang sinasabi nito ay ang kapangyarihan nilang magkumbinsi ay wala sa kanilang mga sinasabi, kundi sa kanilang mga kababalaghang gagawin na ang ibig sabihin ay ang target nila ay ang emosyon ng tao, hindi yung rason. Nagpapatuloy ang kanyang komento. Sila'y gumagawa ng matanda, kaya umaapila sa maramdaming bahagi ng tao sa halip na sa kanilang kapasyahan at may talinong kakayahan. Ito yung sinabi ko kanina. Ang pinakikilos nila ay yung damdamin, yung emosyon, hindi yung kakayahang magpasya, isipin kung tama o mali. Pag pinakilos ang emosyon dahil lang sa mga nakikita at narinig na makababalaghan, ay hindi na kinakailangang mag-isip pa kung tama o mali. Kaya yun ang pinakikilos. Ang katotohanan, ang mga tandang ito'y ginawa ng mga demonyo ay nagpapakita na ang nagpapaisang puwersa ng mensahe ng tatlong demonyo, yung dragon, yung halimaw at ang bulang propeta, ay spiritualistiko sa likas. Hindi ang Diyos ang kanilang pinagmulan o simula. Samantalang ang kosmikong labanan ay papalapit sa pagsasara nito, ang demonikong kapangyarihan ay papasukin ang larangan ng kasaysayan ng tao sa isang paraang wala pang nakagagawa. Ang espiritualismo na ang pinakasaligan nito'y ang wala sa Biblia na katuruan ng walang kamatayan ng kaluluwa ay halos bibihaging ang sanlibutan.
Matagal nang naghahanda si Satanas para sa kanyang pangwakas na pagsisikap na dayain ang sanlibutan. Unti-unti ay inihahanda niya ang daan para sa kanyang obra maestra ng pandaraya sa pagpapasulong ng espiritualismo. Hindi pa niya nararating ang lubos na katuparan ng kanyang mga tangka. Subalit, ito'y mararating sa huling nalalabing panahon. Maliban sa mga naingatan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ayon sa panampalataya sa kanyang salita, ang buong daigdig ay matatangay sa mga hanay nitong kahibangan. Ang tao ay matuling pinapanatag sa isang nakamamatay na katiwasayan upang magising lamang sa pamagitan ng pagbuhos ng puot ng Diyos. Ang nag-iisang kasiguruhan natin ay kay Jesus at ang kanyang salita. Hindi mahirap na makita kung paanong milyon-milyon, kahit pa bilyon-bilyon na hindi nauunawaan ang katayuan ng patay ay maaaring matangay ng mga kahibangang kasangkot ang isipan na ang patay ay patuloy na buhay pagkatapos ng kamatayan. Pangalawang pagtatalakay, ito yung ikalawang bahagi sa mga huling araw. Ang ating talata ay 2 Tesalonica 2:9 hanggang 12. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapandinlang na kababalaghan at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas, at dahil dito'y pinadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumasampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. Ang ating pag-asa ng kaligtasan ay nakaugat kay Kristo. Ang kanyang mga kamay na namantsahan ng dugo ay kinakawayan tayo upang tanggapin ang haing napakalayang ibinigay sa di masukat na halaga. Hindi magtatagal ay babalik si Kristo upang kunin ang kanya. Tinatawag ng Tito 2:13 ang kanyang pagbabalik na ang pinagpalang pag-asa. Ang mithi ni Satanas ay upang wasakin ang pag-asang ito. Gagawa siya ng mga himala, tanda at kababalaghan, anuman na lahat ng aakay sa tao papalayo sa katotohanan ng Biblia at kaligtasan kay Kristo. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa panampalataya ni Jesus. Apokalipsis 14:12. Sa pangwakas ng pagpupunyagi, gagawin ni Satanas ang lahat ng magagawa niya upang mahadlangan ng tao mula sa alinmang iingatan ng mga utos ng Diyos o magkaroon ng panampalataya si Jesus o pareho. Ang ibig sabihin ay ang dalawang katangian na makikita rito, ang sumusunod sa utos ng Diyos at may panampalataya ni Jesus, ay sisikapin ni Satanas na hindi mangyari sa isang tao. Kaya ang pangangailangan upang maging maingat sa anumang katuruan na kahit sinasamaan ng matanda, kababalaghan at himala
ay ilalayo tayo mula sa alinmang dalawang katangian ng nalabi. Ano na nga yung dalawang katangian? Sumusunod sa utos ng Diyos at may panampalataya ni Jesus. Sa mga huling sandali ng panahon, gaganapin ni Satanas ang kanyang pangwakas na pandaraya. Nakatatakot na mga tanawin ng isang sobrenatural na likas ay sandali na lang at may hahayag na sa kalangitan bilang tanda ng kapangyarihan ng mga demonyong gumagawa ng himala. Ang mga espiritu ng mga demonyo ay hahayo sa mga hari ng lupa at sa buong sanlibutan upang ikabit sila sa pandaraya at ibuyo sila upang makiisa kay Satanas sa kanyang huling pakikipagpunyagi laban sa pamahalaan ng langit. Sa pamamagitan ng mga alyansang ito, ang mga pinuno at sakop ay parehong madaraya. Babangon ng mga tao na magpapanggap na si Kristo mismo at aangkinin ang titulo at pagsamba na nauukol sa mga nubos ng daigdig. Ang dami niyan. I-google ninyo at makikita niyo na ang dami niyan na nagsasabi sila na sila ay si Kristo. Di ba? Dito nga sa ating bansa ay meron din. Magsasagawa sila ng mga kamanghamanghang himala ng pagpapagaling at magsasabing meron silang mga kapahayagan mula sa langit na sumasalungat sa patotoo ng kasulatan. Buong ganyang mga himala na yan ay mabubulag ang mga tao. Sasabihin nila na totoo ang sinasabi niya kahit na sumasalungat sa patotoo ng kasulatan. Hindi pa yan. Bilang sukdulang kilos ng dakilang drama ng pandaraya, si Satanas mismo ang magpapanggap na Kristo, yung kanina mga tao. At sabi ko nga sa inyo ay marami niyan sa buong mundo na sumusulpot at nagsasabi sila si Kristo. Pero iba ito, si Satanas mismo. Matagal nang nagpapahayag ang iglesia na tingnan ang pagparito ng tagapagligtas bilang ang katuparan ng kanilang mga pag-asa. Samantalahin ni Satanas yang nasa puso ng mga anak ng Diyos yung umaasa na darating na, malapit na dumating, bigla na lang siya susulpot na magsasabing siya si Kristo. Ngayon, ang matinding pandaraya ay ipapakitang si Kristo ay dumating. Si Satanas ay magpapakita mismo sa gitna ng mga tao bilang isang makaharing persona, kahawig ng paglalarawan ng anak ng Diyos na naibigay ni Juan. Ang hindi siya pahintulutang gayahin ay ang pagbaba na nasa mga alapaap at ang pagbuhay ng mga patay. Magpapagaling siya. Bakit? Hindi. Sapagkat ang maaari niyang gawin at ginagawa niya ngayon ay bibigyan ng sakit ng tao at tapos ay tatanggalin niya yung sakit na yun, gagaling niya nga. Pero dito natin makikita na siya ay huwad. Unang-una, ang Panginoon ay nasa ulap, nasa alapaap. Siya ay bigla na lang susulpot sa mga iba't ibang lugar. At ito ang magsasabi ng pagiging huwad dahil si Kristo ay hindi bababa mula sa alapaap. Di ba? Sabi sa 1 Tesalonica 4:17 ay pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Hindi bababa sa lupa si Jesus. Kaya ang huwad na Kristo, si Satanas,
ay maglalakad dito sa lupa. Kung nagbabasa ang tao ng sinasabi ng Biblia, hinding-hindi siya madadaya. Huling salita, marami ang haharapin ng mga espiritu ng demonyo na magpapanggap na minamahal na kamag-anak o kaibigan at maghahayag ng pinakamapanganib na hidwang paniniwala. Itong mga dalaw ay aapila sa ating pinakamaramdaming pagsang-ayon at gagawa ng mga kababalaghan upang patunayan ang kanilang mga pagpapanggap. Dapat tayong maging handa upang mapaglabanan sila kalakip ang katotohanan ng Biblia na ang patay ay walang nalalamang anumang bagay at sila na nagpapakitang gayon ay mga espiritu ng demonyo. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang aking dalangin para sa iyo. Naway ang leksyong ito'y makatulong sa iyo na makapaghanda para sa darating na mga pandaraya ng kaaway ng ating kaluluwa. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Panginoon. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.